Hi guys, annyeonghaseyo. This is Ryan in South Korea. So, meron tayong isang followers dito guys na nagtatanong. Sabi niya dito, if mag-aaral ako ng Korean language, saan ko sisimulan? So, sa pag-aaral ng Korean language guys, ang goal natin dyan ay para maipasa ang exam. So, pwede tayong mag-self-study, pwede din mag-KLC, or yung mag-enroll tayo sa mga Korean language center. So pero pag wala tayong budget guys, pwede naman tayo mag self-study. Ang kagandahan lang dun sa KLC dahil mayroong mag-guide sa atin simula registration hanggang makapunta tayo dito sa South Korea. Pag self-study lang, talagang lahat tayo ang gagawa. For example, sa pag-prepare ng mga picture, ganun. Pag meron ng registration, lahat-lahat doon tayo ang gagawa. Pero kaya namang ipasa guys pag self-study lang dahil marami din namang pumasa pag self-study lang. So pag sa pag-aaral ng Korean language guys, ano ba ang unang saan magsisimula? So una-una guys, kailangan nating i-master yung alphabet, yung Korean alphabet, yung 40 characters ng Korean alphabet. So 40 yun lahat guys. Bali 21 vowels, 19 consonants. So kailangan natin i-master yun para makabasa at makapagsulat tayo. Pag na-master na natin yun guys at nakapagsulat, nakapagbasa na tayo ng mga Korean language, simulan na natin mag-memorize ng mga basic na vocabulary, like days, months, years, colors, at yung numbers guys, especially yung native numbers at saka Sino numbers. So napaka-importante yun. So yung mga basic muna guys ang i-memorize natin. Pagkatapos nun, sa mga self-study guys, mahalagang i-download natin yung book 1 at saka book 2 sa mga cellphone natin para mag-guide tayo. So pag na-memorize na natin yun, mag-memorize tayo ng mga vocabulary, simulan natin pag-aralan na yung book 1 at saka book 2. So mag-memorize muna tayo ng mga vocabulary guys na galing sa book 1 at saka book 2. Per chapter yun, yung book 1, 30 chapter. Yung book 2, 30 chapter din, 60 chapter lahat. So pag during sa pag-memorize natin ng mga vocabs guys, sabayan natin ng mock test everyday dahil ang goal natin ay upang maipasa yung exam. So sabayan natin ng mock test everyday dahil dahil napakahalaga ang mock test din guys. So kasi ang goal natin maipasa yung exam. Yung mga mock test ay same lang din sa actual ng exam guys. So ganun lang. So para mahasa tayo sa exam, kailangan natin sabayan ng mock test everyday para mahasa at maipasa natin yung exam sa Korean language. So ayun, mag-memorize ng mga vocabulary galing sa book 1 at saka book 2. At sabayan ng guys, grammar. Kailangan din natin pag-aralan yung mga grammar ng Korean language. Kasi magagamit natin yun sa exam dahil lalabas yun sa exam guys, sa reading at saka listening. Yung mga grammar, napaka-importante din yun. So vocabulary plus grammar lang ang susi guys para maipasa yung exam. So pag ayun, nag-memorize ka ng vocabulary, grammar, at nag-mock test everyday. Kahit isang mock test everyday lang guys, okay na yun. Sabayan mo guys ng panunood ng mga nagtuturo ng mga vloggers sa YouTube tulad nila Topic Gallery, Hangul Formula guys. Sabayan mo ng panunood para mas mahasa ka pa talaga, mag-guide ka sa aspeto ng exam guys. So ayun. So advice ko lang guys sa mga bagong APS aspirants na mga bago pa lang, kakasimula pa lang nag-aral ng Korean language. Tapusin muna ang book 1 at saka book 2 bago lumipat ng ibang resources guys. Kasi yung yung exam ay nakapokus lang doon sa book 1 at saka book 2.
Kasi yan talaga yung standard reviewer na binigay ng HRD Korea sa ating mga EPS para pag-aralan about doon sa exam guys. So, tapusin ang book 1 at saka book 2. Pag natapos mo na yung book 1 at saka book 2, saka ka maglipat ng mga other resources sabay na mock test everyday. Pag natapos mo na yung book 1 at saka book 2 guys, at sinabayan mo na mock test everyday, talagang kaya mo nang ipasa yung exam. So good luck sa ating mga EVS aspirants guys. So ayun lang guys sa ating followers na nagtatanong kay ma'am. Sana nasagot ko yung tanong mo. So ganun lang. Ang pagsisimula ng pag-aaral ng Korean language ay i-master muna ang alphabet, ang 40 Korean characters na alphabet, i-master muna para makapagbasa at makapagsulat. At pagkatapos nun, mag-memorize ng mga vocabulary galing sa book 1 at saka book 2. Yung basic muna. Yung mga days, months, years, numbers, colors, ganun. Kasi napakahalaga din yun sa exam guys. So, pagkatapos nun, mag-aral ng mga grammar, manood ng mga para mas mag-guide pa kayo. So, dalawa ang pagpipilian sa pag-aaral. Pwede kayo mag-KLC, pwede din kayo mag-self-study guys. So, sa ating mga EPS aspirants na nagbabalak pa lang na mag-exam guys, good luck sa inyong lahat. At sa mga EPS na nag-exam pa ngayon dahil may exam pa ngayon, good luck. At sa mga hindi pumasa, huwag mawala ng pag-asa dahil marami pang pagkakataon na mag-exam uli guys. So huwag mawala ng pag-asa. Sa mga na-hired na ngayon, kasi selection din kasi ngayon guys, sa mga na-hired na ngayon, congratulations. Sa mga naghihintay pa, last day bukas ng bukas ba yung or ngayon? Yung last day ng selection. Bukas 18. So bukas guys, last day ng selection. Huwag mawala ng pag-asa. Sa mga hindi pa na-hired guys, so huwag mawala ng pag-asa kasi ako din dati last day ng selection ako na-hired. So huwag mawala ng pag-asa guys dahil may tamang panahon nila. So kay ma'am na nagtatanong, sana nasagot yung tanong mo. At good luck sa pag-aaral ng Korean language, sa journey mo sa pag-aaral ng Korean language. Huwag sukuan guys dahil ang pag-aaral ng Korean language ay talagang mahirap, pero pag hindi mo sinukuan, talagang may mararating ka sa bandang huli guys. So ayun lang, good luck.